welcome back to another vlog. Happy Monday. Today is September 1. May lakad tayo today. Pupunta kami ng outlet kasi maghanap ng bagong sapatos si Papa Dib. Meron siyang event na, oh, ang ganda mo today ah, pupuntahan. I look clean. I look clean. You're always clean. I look clean daw. Ayun na nga, merong formal event na pupuntahan si Papa Dib this month. And kailangan niya ng bagong sapatos. Kaya punta tayo ng outlet. And then, back to school tomorrow. Kaya si Nicole magsha-shopping ulit siya ng kanyang back to school. Pero hindi ko alam kung magsha-shopping siya. Kasi ayaw niyang gastusin yung pera niya. Tignan natin kung ano yung makikita or mabibili natin sa outlet. And ako talaga, hindi talaga ako pala siya shopping. Madalang. Kaya, hindi ko din alam. Baka may mabili din ako. Depende. Kailangan ko din naman ng mga bagong pang taglamig na damit. Dala ako ng kape. Para hindi na tayo bumili ng kape sa labas. Bring your own coffee. Baon-baon din pag may time. Hindi puros gastos-gastos dito, gastos dyan. And by the way pala, mapanood niyo yung vlog ni Idinel today siguro kung may upload niya, kung mag-upload siya. So, inatake si Papa ko ng yung sakit niya na hindi siya makahinga. And nung nandoon ako, 'di ba, happy siya, tapos okay siya. Tapos nung mga after nang pagbalik ko dito, actually meron na siyang nararamdaman, sabi ni Idinel. And then dahil nga matigas ang ulo, ayaw magpa-check up. Like, hindi ko alam kung bakit, ganun ba kahirap magpa-check up. Hindi sila nakikinig. Hintayin pala talaga nila na lumala. And then si Papa ko, ang hindi maganda sa kanya is, kunyari, papa-check up siya ngayon. Tapos, pag naramdaman niyang okay na siya, ayaw niya nang bumalik sa clinic. Ayaw niya nang magpa-check up. Kaya yun din yung stress ni Idinel sa kanya. Yung, alam mo yun, tatatanda na natin, ngayon pa tayo magmamatigas ang ulo ba? Minsan nakakaano din. Hindi mo din, nakaka-frustrate siya para kay Idinel din. Kasi nga, si Papa medyo urong-sulong yan, si Papa ko. Papa-check up, hindi papa-check up. Papa-check up, hindi papa-check up. So, medyo urong-sulong siya. Kaya minsan si Idinel, hindi niya rin alam kung anong gagawin niya, B. So, I think kahapon, natuloy sila magpa-check up. Sabi ko kay Idinel, update mo ako. I-message mo ako kahit tulog ako. Ayun namang isang yun. Shout out sa'yo, Idinel. Na pag sinabi kong i-message mo ako after, kahit tulog ako, mababasa ko in the morning. Ay, alam niyo ang chat niya? Ang chat niya lang sa akin, pag gising ko, ang nabasa ko lang is, eto, oo te, sige. Ay naku, ma-prostrate ka din talaga, B. Like, hinihintay ko kung ano yung nangyari, kung ano yung resulta ng check-up ni Papa. Pero hindi naman niya chinat, sabi ko, i-chat niya sa akin. Ay, ako po, ang hirap nilang kausapin. Hirap kumuha ng details or update. O, diba? Na-stress. Pero hindi, okay lang kasi baka siguro iniisip din ni Idinel na ayaw niya na pag-isip ko may nabasa ako na negative, parang ganun. Kaya siguro hindi rin siya nag-update. Pero mas gusto ko yung updated ako kahit pag-gising ko kasi at least alam ko na kung ano yung nangyari, di ba? Okay, na-load ko yung laundry tuloy. Yung ating, pangalan nito. Ayoko kasi na marumi yung bahay bago tayo umalis. Nagpunta pala kami ng Costco kahapon ni Papa Dib. Ay, actually ako lang. Si Papa Dib, sinundo niya lang ako kasi ayaw niya sa Costco pag weekend. Kaya ako lang yung pumunta. Bumili lang ako ng mga, laundry soap, tapos Downy, and toilet paper kasi naubusan kami ng toilet paper. I mean paper towel. Yun lang naman yung mga binili ko sa Costco kahapon. And then after that, nag-walking ulit kami ni Papa Dib. And today, we are gogora ulit. Are we going now? Are we leaving? Yeah, I'm just waiting. Yeah, let's go. Let's leave. And by the way, pag hindi niyo nakita si Papa Dib sa vlog, ayaw niya magpa-vlog. Kaya, i-ano ko na yan sa inyo. I-advance ko na. Kasi pag meron itong kinabibisihan, ayaw niya yung sa camera. So, if ever na hindi niyo siya makita, huwag kayong magtanong, nasaan si Papa Dib. Andito lang siya, ayaw niya lang magpa-vlog. Okay? And then, kay Nicole din.
nakita nyo si Nicole kanina, sumilip siya sa vlog. Meron siyang time na gusto niyang magpa-vlog. Meron yung time na ayaw niya magpa-vlog. Kaya, yeah. Ito ang family na ako lang nagba-vlog talaga. family vlog na ako lang talaga ang makikita sa vlog. Diba? And then, it's okay. Kasi, it's my thing. It's not their thing. Respect din pag may time. Diba, mga kalalabs? Okay. Let's go. Sobrang busy ng outlet today kasi ang hirap makahanap ng parking. Alam na this, it's Labor Day, it's holiday. Baka marami silang sale. Hanap tayo ng magandang sale. Ano sa tingin mo, Nicole? Yeah, You will find something here? maybe. You should. Kasi madalang tayong pumunta dito. And I believe that they have a lot of sale today. Steve Madden muna kami. So, ganitong shoes yung hinahanap ni Papa Debo. Ganyan. Shiny, shimmery, splendid. Sabi ko maganda to. Sakto lang. Tapos ito, okay din siya kasi yung dito niya, hindi ka mabiblister kasi parang foam siya dito. Diba? Black. Ang daming sale actually dito ngayon sa outlet. Nakakatuwa. Mura siya ngayon. What are you looking at, Nicole? Can I see that shoes? That's called, anong tawag mo sa shoes na yan, be? Ha? Flat what? Platform. Oh, okay. Ang daming magandang shoes. Meron na pala silang Marc Jacobs dito, oh. Nakabili kami ni Nicole ng something sa Aritzia. So, lahat kami meron. Diba? Pati si Papa Dim. Nabili niya yung sapatos niya. Aalis na pero kami kasi pupunta kami ng ibang mall. Punta kami sa Richmond Mall. Doon kami maghahanap ng jeans ni Nicole kasi wala siyang makita dito. Ang daming tao, no, mga kalalabs. Hindi na ako pumasok sa mga bag-bag kasi si Papa Dim nagmamadali na naman. Richmond Center naman kami, mga kalalabs. Tapos lang namin nag-park. And then, hanap muna daw kami ng, bibilihan ng inumin. Kasi, thirsty na si Nicole. Is that open now? Hopefully. Okay. Are you sure? I think it's closed. Okay. And then, maghahanap din si Nicole ng kanyang pantalon. Do you think they have garage here, Nicole? I told you it's closed. Pilit ni Papa din. Nandito kami sa Muji. Your knee pillows, love. It's comfier. How much? $10? I don't think so. $30. You look so cute and comfy. Softer. Tapos yung mga makabili nga ng proper na sleeper para sa loob ng bahay. This one is $15. $15.90. Pantulog ba to? Ay, ang soft naman ng pantulog na to. Kaso, malapit na ang taglamig kaya look at that. Oh, sorry. Sleeping clothes. Let's go. Oh, you look good with that. Really? Yeah, I like the color, lighter color for you, love. You always have black color. I like that one. Really? It's nicer. I look like a gangster? No. That's brown. Pasaway ka na naman. Nalaglag ko ang camera ko. Hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko alam kung okay yung audio niya or something like that. So, itry ko pa rin siya. Nalaglag siya. Bumagsak siya ng rolling to the deep blue sea. Let's find a different sushi spot. Okay. Dito sana kami kakain sa may Sushi Mura. Kaso nga lang, hindi pa sila open. And then, hindi na rin ako nakapag-vlog sa Richmond Center kasi hindi namin nahanap yung shop na gusto ni Nicole, yung garage ba. Okay, let's go somewhere else. So, hoping that my camera didn't break because Yeah. it dropped really crazy.
Like, bagsak talaga siya ng ano. Hindi ko namalaya na hindi pala siya nakalagay sa aking camera casing. Let's pray that you still work properly. That's crazy. I don't spend $12 on parking. That's higher than Oh my Uber. God, alam niyo yung parking dito, grabe, sobrang mahal. Dito sa may Sushimura sa Richmond. Like, inikot na namin lahat. And today is Labor Day and holiday. They supposed to be having a free parking, eh? Mm-hmm. Like, akala namin ang pinakamahal na... Bad for business. Yeah. Bad for business. That's true. Even it's really good if it's like, yung parking nila, napakamahal. Sarado nga lang siya, kaya hanap kami ng iba kasi gutom na rin si Papa Dave. Magbabayad na sana kami. Tapos, ang mahal naman ng parking dito. Grabe naman sila, B. Parking lang, $12 na. Is that 1 hour? 1.5. O 1.5 hours? Because they don't open until 4, right? Yeah. Tapos, ang dati kasi, yung mga pinagpa-parkingan namin, $1, $2, something. I thought it would be like $2, $3. Should be. Yeah, why is that Because we're in, what's it called? $12? We're in, Interesting. Why is it so expensive? My gosh. our airport's closed. It's weird. Yeah, and maybe because it's Labor Day. And then, kanina pa kami naghahanap ng kakainan namin. They are closed around 3, and then they will reopen around 5, and this one will be, chinek namin 4 p.m. Sarado pala siya. Ay, nako. Okay, hanap tayo ng ibang kakainan or else uwi na lang kami. Bahay na kami, mga kalalabs. Hindi kami nakakahanap ng kakainan namin. Pero sabi ko kay Papa Dave, let's go home and make our own food. Kasi meron naman pagkain dito. I thought you're gonna make your, I will later after you. Okay, let's check Nicole's, That's yours. I don't know what you bought. This is mine. This is Nicole. Yeah. This is a good price actually. Kasi, siya, pangalan nito, $40.99 from $138. That is more than 50% off. Whoa! Right? Kita ko to. Tapos sabi ko, Nicole, I wanted to get the blue one, but it was 78. yeah, 78 kaya yung blue one. Tapos this one, sabi ko, it's really nice. Oh, pang, It's like the same thing as this, but like it's Yeah. more. This one's really nice, actually. It's nice. Oh, this is your bag. What's Wilfred? Ah? Wilfred. Wilfred, yeah. And make sure when you wash that, be careful. Kasi may mga damit sa Aritzia na pag nilabhan mo, the next day, yung parang lumiit siya kasi nailagay mo siya sa washing machine. Last time may nabili ako sa kanila, ang ganda-gandang sweater, nilabhan ko, tapos nakalimutan ko. Nailagay ko siya sa dryer, lumiit siya, para siyang pang sanggol. Kaya, hindi siya magandang basta-basta nila. Let's do ano naman yung sa akin. Bumili ako ng alam na this. Ito siya. Pang ano ko ba? Ang pangalan, anong tawag dito sa to? Hindi siya pantalon. Ano siya yung what do you call this? What do you call this kind of pants? Let's call it pants. Pantaloons. Pantaloons. Ganyan siya. Kulay black, wala siyang bulsa. Pero that's okay. Kasi sakto yung nito haba niya sa akin. Feeling ko sakto siya. Tapos bumili ako nito pang pang inside. Yung pag I got 2 items actually. I only got one. Ito siya You have choice to get yours 2 items or 1 item. I got 2 items. I wanted to get this too. This one? Yeah. They have gray one, pero hindi ko bet yung mga gray color. I don't like the gray color kasi madumihin. Kaya this one is better. Yan lang, yan ang yung nabili natin. And then, si Papa Dave yung nabili niyang sapatos para sa kanyang special occasion. Pang malakasang shoes. Taran! Shiny Shimmer Splendid. Is it comfy when you tried it on? Yeah, they were actually. Yeah? Ito siya, you didn't have a hard time to find it, eh? I'm not much of a shopper. Yeah. We don't really like, yung parang mag-stay sa... We are not, yung parang mag-stay ng longer sa mall. Napansin niyo ba yun? Kasi we went, and then we left right away.
Like, hindi kami nagtagal. But they are super busy this time. For sure, maraming ano doon, sale sa outlet. Hindi na ako pumasok-pasok sa mga bag kasi hindi naman ako bibili ng bag. Even though, may mga nagre-request sa inyo na mag-ano daw ako, magpunta-punta daw ako sa outlet. Maybe one day. Maybe one day what? But not this time. What? Going to the outlet and Shopping ball. post a picture for all the items that I will see. Oh, I see. I Yeah. didn't have a lot of, we didn't have, like, kasi sobrang busy, punong-puno yung mga shop. And then, pagkasama mo si Papa Dave, hindi ka mag-i-enjoy kasi nga, What do you? I love it. I enjoy it so much. no, I mean, like, if we will be with you, you need to, like, always say, oh, hurry, hurry, hurry. No way. I was sitting there and I was talking to Wala ako ChatGPT. sa'yo. Ganyan yan si Papa Dave, kaya mahirap siyang kasama. Kahit sa, sa grocery store, sa totoo lang, yan si Papa Dave, maarte sa kung busy ba, pag weekend, ganyan, ayaw niya yung ayaw niyang mag-stay doon ng matagal. Ako pa naman din, gusto ko ng time, kasi nga, kailangan natin ng time para mag-grocery. Pero sa mga shopping din, magkasundo kami yan kasi, hindi rin kami nagtatagal ng matagal sa, mall. Like, mabilisan lang din. Kung alam mo na yung bibilhin mo at may nakita ka na, that's it. You're done. You're going home. So, okay lang. Gagawa siya ng shake niya. And, tayo ay magpapahinga and then kakain ng watermelon salad. Hindi na kami talaga. Alam niyo, nagulat ako dun sa parking, dun sa Richmond. Bakit ganun? Comment down below if you're from Richmond and then na-encounter niyo yung parking na magbabayad ka ng $12. Grabe naman yun. Kakain sana kami dun sa Sushimura and magbabayad na kami but then we decided not to kasi 30 minutes pa bago mag-open yung Sushimura. Magbabayad ka ng parking mo and then nagra-run yung parking mo, hindi ka pa rin nakakakain dun sa restaurant. So sabi namin, let's go. And then we are trying to find another one pero lahat sila close ng 3 p.m. mag-open ng 5 p.m. Kaya sabi ko, uwi na lang tayo, doon na lang tayo kumain sa bahay. Plano talaga namin kumain ng sushi sana or yung isa pa na gusto namin kainin. Ano ba yung tawag doon? Katsu. Meron kaming gustong kainan na restaurant, Katsumura, kasi masarap doon sa Richmond. And then sarado naman sila. Mag-open sila ng 5 p.m. And wala na kami masyadong time. Sabi ko, let's go home. Kain na lang tayo sa bahay. Okay, pahinga lang kami saglit. And then, i-check ko kung ano yung pwedeng kainin dito sa bahay na meron kami. Bukas magiging busy ako. Kasi Tuesday, back to school ni Nicole. Marami tayong mga iniisip na gagawin. At nalaglag ko pa tong camera ko. Sana hindi siya masira, be. Cross our finger. Hindi siya sira. Dinner time, mga kalalabs. Gumawa ako ng chickpea salad. Tapos, gumawa ako ng salmon. Tapos, may leftover na roasted vegetables from last night. And kakainin din natin yan. Ngayon lang ako nakapag-update sa inyo kasi after akong nag-haul, humiga ako, nakatulog ako ng slight. Tapos, biglang tumunog yung fire alarm. Kailangan namin bumaba. Pero yung dito, yung hindi naman siya real na sunog. Kumbaga, pag nagluto ka, tapos sensitive kasi yung mga fire alarm dito sa bahay. Hindi dito yung sa mga kapitbahay din. Sensitive yung mga fire alarm. Kaya, pag nausukan lang ng konti, tutunog talaga siya ng malakas. Ayun tuloy, nagising ako. Buti at nagising na rin kasi, late na rin. Natutulog pa ako. Nakapagluto din ako kaagad after nilang inayos. Siguro inayos nila yung mga pinipindot-pindot dun sa baba para mawala yung fire alarm ng mga 30 minutes siguro ganyan. Late na nga ako nakapagluto 7:30 na. Ayan, ano pa ba ilalagay ko dito sa plate ni Papa Dave? Ay, okay. So nga pala mga kabs, diba na-open up ko sa inyo na biglaang napa-check si Papa. Tinanong ko kay Edinil kung anong nangyari. Sabi naman ng doktor, wala naman daw problema dun sa heart niya. Pero kailangan siyang, ano ba yung tawag dun? Echo. Something. Papa check. Kain na, be. No. Dinner.
Ipapacheck kung ano ba, kung may problema ba talaga siya sa ano. Pero ang alam ko nun is, kasi yung dating doktor niya, lumipat kami ng ibang clinic. Ang sabi ng dating doktor niya is dahil mataas yung cholesterol niya, kaya nahirapan siyang huminga. Parang gano'n. Dahil na rin dun sa sakit niya na half stroke. And then, nung pina-check up siya, parang gano'n din yung sinabi. Binigyan lang siya ng ano, ng extra na gamot. I think napanood yun na yun kay Edenil. Kung napanood niyo yung vlog ni Edenil, then alam niyo kung ano yung sinasabi ko. Kasi siya yung nagdala kay Papa na mapa-check up siya. Kaya, ayun, good news kasi wala namang masyadong ano, pero kailangan talaga na, ano siya, yung wag siyang, yung, pag okay na siya, ayaw niya na magpa-follow up, check up. Kasi ganun ginagawa ni Papa eh. Like sabi, babalik kayo dito after 1 month, tapos pag ano na, tumagal-tagal na, ayaw niya naman na bumalik. Kaya sabi ko, anong mangyayari kung ganun, yung paputol-putol, kailangan talaga may follow up, check up. Kahit nga yung sa ano niya, di ba? Yung sa sugar niya or diabetes niya. Kailangan di ipa-check yun. Eh, hindi naman na bumalik. Kahit yung mata niya before, hindi na rin bumalik. Sabi ko, kailangan bumalik yan para i-check kung nag-improve ba yung mga gamot na binibigay. Eh, ayaw bumalik. Oh, ayun, tuloy. Tapos, nung nandoon kami, di ba, napansin nyo, binibigay ko lahat. Kasi, yun nga rin yung gusto niya. Kahit bawal sa kanya, sige, pinapakain ko kasi nga, yun yung gusto niya, yung magpapasaya sa kanya eh. Parang gusto niya rin eh. Pag hindi mo naman binigay sa kanya yung gusto niya, yung kinakain namin, tapos hindi niya, last time na uwi ko, ganun yung nangyari. Yung bawal, maraming bawal sa kanya, hindi siya masyadong happy. Kaya ayoko naman na ganun. As long as may gamot siya, and then hindi naman siya parating ganun na kumakain na parang kinakain niya lahat. Tulad ngayon, wala ako doon. Ang kinakain nila gulay-gulay, isda-isda, ganyan. Pero pag ando doon ako, parang gusto niya kainin din ko ano yung kinakain namin, kaya binibigay namin sa kanya. But, yes. Ganun talaga pag tumatanda na yung ating pasyente. Medyo hindi na natin makontrol kung ano yung gusto nila, di ba? Tsaka kung ano yung nasa isip nila. Anyway, kain tayo mga kalalabs. Ito yung pagkain natin. Brown rice, chickpea salad, salmon, and then gulay. Ayan, kain po. Kain tayo. And, I'll be ending my vlog na rin mga kalalabs. Yun na po yung vlog natin today. Maraming salamat po sa panonood ulit. See you on our next vlog mga kalalabs. Good night. Bye-bye.